Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Puldo. Taong 1981, Panglao, Bohol. Mula sa pamilya ng manggagamot si Puldo, lumaki sa paligid ng matatanda na bukang bibig ang mga halamang gamot, anting-anting at iba pang termino ng lihim na karunungan. Isa sa mahalagang papel na ginagampanan ng kanyang angkan, ang panunugis ng asawa na walang pinipiling panahon ang pagsalakay. Aktibo sila sa ganitong aktibidad kung kaya't naging tanyag sa mga kabaryo. Bawat pangyayari na may kinalaman sa nilalang, sila kaagad ang tinatawag sa lugar. Maliban sa kasamang matatanda, nariyan rin ang kanyang pinsan na si Danok, anak ng tiyuhin sa labas pero tinuring na kasapi ng pamilya sa kabila ng katotohanan. Sabay silang natuto sa mga bagay-bagay, mula sa panggagamot hanggang sa pakikipaglaban sa mga nilalang, mano-mano man o orasyon ng pamamaraan. Pero hindi niya kagaya si Danok dahil meron siyang tanga na medalyon. Samantalang ang binata ay wala. Sa kabila nito ay walang inggitan. Maayos ang kanilang pakikitungo sa isa't isa, magkatuwang sa magkabila ang banta ng mga elemento. May sumasalakay na naman sa kabilang sityo. Etong mga aswang na to hindi marunong magtanda. Ilang beses na tayong lumaban. Marami na sa lahi nila ang napatay pero patuloy pa rin. Wala talagang ubusan ng angkan ng mga halimaw na yan, ano? Wika ni Danok. Ay nako, sinabi mo pa. Kahit ng panahon ng mga ninuno natin nanunugis na sila, pero hindi pa rin nauubos sa mga lahi ng aswang. Patuloy silang dumadami. Pero hindi bali na. Handa naman kayong makipagbakbakan, hindi ba? Tugon ni Lolo Senyo. Oo naman ho. Para saan pa tong natutunan namin kung hindi gagamitin, di ba? Ang tamang tanong dyan, Lolo, makakaya ba ng mga aswang na lumaban? Sa amin pa nga lang ni Puldo, hindi na sila uubre. Hindi ba, pare? Muling wika ni Danok. Oo naman, tayo pa ba? Kapag pinagsama ang lakas natin, madali lang nauubos sa mga kalaban. Si Lolo Senyo, Lolo Trimo, Lolo Danis, sila ang nagturo sa atin eh. Mga magigiting na manunugis sa baryo. Etong dalawang to napakayabang. Alam ko naman na may ibubuga kayo, pero bawas-bawasan ang pagiging hambog. Diyan nadali ang dalawa niyong lolo eh. Inuuna ang kayabangan. May narinde, ayun, pinagkaisahan. Kinabukasan nakita na lang yung bangkay nakahandusay dun sa sakahan. Isa rin yan sa mga iniisip ko, Lolo eh. Talaga bang mga tambay yung nagkaisa sa pagpatay kay Lolo Trimo at Lolo Danis? Para sa akin may mali ah. Malakas ang kutob ko na may kinalaman ng mga aswang. Natahimik ang dalawa. Matapos ibahagi ni Puldo ang kanyang saloobin tungkol sa biglaang pagkamatay ng mga matanda. Parehong napaisip at binalikan ang nangyari. Insidente maraming taon na ito ang nakakalipas. Bago pa man may makasagot, nabulabog ang kanilang usapan sa pagdating ng bisita. Pasensya na kung nakaistorbo ko sa inyo ah. Hingi lang sana ako ng tulong. 2 gabi nang hindi makatulog ng maayos yung asawa ko. Palaging sumisilip sa bintana, sinasabi may tao daw eh. Sa tuwing titignan ko naman, wala. Hindi baliwang misis ko para magkaganon siya. Kaya sigurado kong may kababalaghan na nangyayari. Pare Sesyo, tulungan mo naman ang asawa ko. Hindi lang ang pagtulog niyang napeperwisyo, pati yung kalusugan kawawa naman eh. Ako naman ay nababahala na baka ano pang mangyari sa susunod. Naintindihan nila ang daing ng matanda. Kaagad tumalima si Lolo Senyo upang aralin ang pangyayari. Kasama niya si Danok.
Si Puldo ay naiwan upang asikasuhin ang iba pang bagay sa tahanan. Habang buhos ang atensyon sa ginagawa, napansin niya ang taong pumasok sa bakuran. Sa sulok ng mga mata lamang nakita kaya hindi namukaan. Sa kilos nito na parabang kabisado ang bahay, kilala na ni Danok ang dumating. Pagkatapos mga likot sa bakuran ay dumiretso na sa loob. Hindi siya kumibo dahil nais munang tapusin ang gawain bago makipagdaldalan sa pinsan. Dahil sa tuwing mapapasabak sa kwentuhan, ilang oras ang lilipas bago matapos. Makaraan ng ilang sandali, pumasok siya ng tahanan upang makipag-usap tungkol sa lakad. Kaso nga lang laking pagtataka dahil walang taong naratnan. Sinuri niya ang buong bahay, bawat sulok, kaso nga lang walang tao. Teka, hindi naman siguro ko pinaglalaroan ng paningin ko ah. Sigurado ako may pumasok eh. Walang pintuan sa likuran, kaya imposibleng may ibang dinaanan. Sarado pa yung mga bintana. Imposible talaga. Ay nako. Sandali pang napaisip si Buldo. Hindi lubos na maunawaan kung namamalikmata lang. Matanong nga si Danok pag uwi. Sigurado talaga ako may taong dumating eh. Nag-aasikaso ako sa bakuran tapos may pumasok. Pero pagdating ko dito wala. Kung elemento man yun, edi sana naramdaman ng tangan ko. Upang malaman ang katotohanan, inantay na lang ang pagbabalik ng pinsan. Ilang sandali pa ang tinagal umuwi na ang maglolo. Kaagad niyang tinanong ang mga ito. Ako? Hindi naman ah. Sa tingin mo ba uuwi ako nang hindi kasama si lolo? Baka ibang tao o baka naman guni-guni mo lang. Hindi talaga ako bumalik kanina. Ngayon lang. Napabuntong hininga si Buldo. Kinilabutan ng wala sa oras. Ay nako, siguro nga baka nagkamali ako. Ilang sandali pa ang lumipas abala sila sa pag-uusap tungkol sa kalagayan ng asawa ni Mang Jojo. Nasanay ang magpinsan na hingian ng opinyon si Lolo Senyo sa tuwing may kasong kakarapin. Malaki naman ang tiwala ng matanda sa kanila. Dahil sa murang edad pa lamang, marunong nang umunawa ng sitwasyon. Pagkatapos, kanya-kanya sa pagkilos ng gawaing bahay. Sa pagigib ng tubig na katoka si Puldo, nagtungo ng balon upang makapagsalok. Maraming tao pagdating niya kaya tumabi muna. Naghihintay kung kailan matatapos ang mga nauna. Bilisan nyo naman sa pagligo. Para kami naman yung makagamit ng balon. Daig nyo pa yung kalabaw kung maligo ah. May isa pang lumalangoy sa planggana. Hindi naman sirena. Mukha'y syokoy. Wika ni Onyok. Napuno ng tawanan ng paligid dahil sa kanyang sinabi. Siya ang dakilang palabiro sa baryo. Nagmamadali ang mga dalaga at bata dahil kapag ito na ang nagsalita hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Kaya naman palang magmadali eh. Bagal-bagal pa. Ako lang ba ang inaantay nyo? Gwapo ko talaga. Ang sabihin mo, Onyok, natakot. Hindi yata kakayanin yung mga biro mo. Yung bunganga mo kasi wala din preno kung minsan eh. Ay naku, ito na naman to si Puldo. Wag ka ha. Dahil sa ganitong pananalita ko, marami ako nabibighaning dalaga. Napapatawa ko sila eh. Nakarami nga ako ngayong buwan eh. Nga pala, nabalitaan mo ba yung nangyari sa kabilang sityo? Grabe ang patayan dun ah. Ang unang sabi, gawa daw ng habulan sa mga kawatan. Pero marami ding usap-usapan yung tungkol sa aswang. Hindi naman mawawala yun, di ba? Kawatan man o aswang, parehong nangangailangan ng sapat na atensyon. Ano bang ginagawa ng mga politiko? Nung kasagsagan ng pangangampanya, todo pangako sa kaligtasan ng baryo. Ngayong ilang buwan pa lang nakakalipas, wala namang nagagawa.
Bakit pa aasa sa mga yun kung nandyan naman ang pamilya mo? Mas maaasahan pa kayo kaysa sa mga yan eh. Halata namang kapangyarihan, pera, at pagpapabango ng pangalan lang yung gusto. Tinakpan ni Puldo ang bibig nito upang maiwasang makapagsalita ng delikadong bagay na maaaring magbigay ng kapamakan sa kanila. Dumaan ang alkalde. Pareho pa silang napatingin dito nang malampasan ang kanilang kinalalagyan. Pasalamat ka nakita ko. Dahil kung hindi malamang yari tayo. Mapapahamak tayo sa kadaldalan mo eh. Magpreno ka nga kahit minsan. Isa pa yung damuhong yan. May narinig akong usapan na may lahi siyang aswang. Saan kan daw ng ama? Ang sabi pa ng kaibigan kong nakatira malapit sa kanya. Minsan niya nang nakita yung alkalde na lumabas ng hating gabi tapos umuwi ng madaling araw. Oh, anong masama dun? Kahit sino pwedeng lumabas ng 10 oras at umuwi kung kailan nila gugustuhin. Ikaw talaga. Lahat ng nakikitang lumalabas sa gabi, pinaghihinalaan ka agad. Kumalma ka nga. Ay naku pare, gabi-gabi lumalabas ng ganun. Tapos sa susunod na araw, may mababalitaan na natagpo ang patay na hayop. Wakwak ang katawan, wala nang lamang loob. Alam na ni Puldo ang tungkol sa sinasabi ni Onyok. Walang naabutan si Lolo Senyo sa lugar, kaya hindi alam kung talagang aswang ang may gawa. Ang bakas na iniwan sa katawan ng hayop ay likha ng patalim. Tila may loko-loko na pinagdiskitahan ang kawawang nilalang. Natigil din ang pambibiktima, kaya hindi na sila nag-usisa pa. Hindi naman tayo sigurado tungkol dun sa nangyari, kaya huwag ka munang magsalita ng tapos. Mahirap magbintang sa kapwa. Pagdating nila sa tahanan mula sa pagigib, naabutan niya ang lolo na nagmamadaling naghahanda ng mga gamit sa panganak. Bukod kasi sa panggagamot at panunugis, marunong din ito sa ganitong gawain. Kaagad namang sumunod si Danok upang tumulong. Muli na iwan siya mag-isa sa tahanan. Inatupag na lamang ang mga gawaing bahay habang inaantay ang pagbalik ng dalawa. Matapos isa-isang balata ng mais, nagtungo siya sa likod upang ipakain sa baka ang balat. Naglinis na rin ng mga kalat at nagpahinga sa lilim ng puno. Habang naaaliw sa tanawin, napansin niya na merong nakamasid. Dali-daling nilinga ang paligid pero walang makitang kung sino. Tanging presensya lamang ang nararamdaman. Hinayaan niya hanggang sa ganun pa rin ang mga sumunod na sandali. Hindi siya mapakali kaya't pinagtuunan na ng atensyon. Palihim na hinuli ang nagmamay-ari ng presensya hanggang sa nalaman doon sa sagingan na aktuan, matandang gumagapang. Ngumiti pa ito pagkakita sa kanya. Manong, ano pong nangyari? Bakit kayo gumagapang dyan? May nawala po ba sa inyo? Tulungan ko na po kayo. Ano po bang hinahanap nyo? Nag-antay siya ng kasagutan. Kaso nga lang sinunggaban siya. Kagad namang nakabawi at nabigyan ng leksyon. Isang aswang ang matanda. Bagong yanggaw. Dali-daling dinala sa tahanan. Sakto namang nakabalik na si Lolo Senyo at Danok. Oh, ang lakas ng amoy ah. Saan mo ba nakita? Hindi pa gabi ah, pero may gumagala ng aswang. Wika ni Danok. May mga lahi nila na lumalabas kahit tirik pa ang araw. Teka, bago nga ang isang to ah. Saan mo natagpuan? Diyan lang sa may sagingan. Akala ko nga higad kasi paghapang-gapang eh. Kinausap ko tapos bigla akong sinunggaban. Napansin kong bagong yanggaw kaya naisipan kong dalhin dito para matulungan. Kawawa naman, matanda na oh. Parang uugod-ugod na nga yan eh. Wala talagang pinapalampas sa mga animal ah. Kahit matanda, nais pa rin biktimahin. Sinuri ni Lolo Senyo ang kalagayan ng pasyente. Binigyan ng pangunahing lunas. Sa bahay pa rin nila pinagpahinga upang maalagaan ng mabuti habang nasa ilalim pa ng sumpa.
Kinagabihan, sa kalagitnaan ng pagtulog, nabulabog sila sa muling pagwawala ng matandang nayanggaw. Nawasak ang mga kagamitan sa tahanan. Nagiba ang bahagi ng bintana kung saan ito dumaan sa pilitang tumakas. Kagad naman nilang sinundan upang maiwasan ang gulo, pero dumiretso ito sa kapitbahay. Pumasok, pinagkakalmot ang binatang natutulog sa papag. Hindi naman labis na napuruhan pero grabe ang takot. Pagkatapos manggulo sa tahanang iyon, nagmamadaling tumakas ang nilalang upang makahanap ng panibagong gagambalain. Ang magpipinsan ang humabol, samantala naiwan si Lolo Senyo para gamutin ang binata. Bagong yanggaw pa lang, pero parang ilang taong aswang na. Ang bilis kong kumilos. Madaling nakakatakas eh. Puldo, maghiwalay tayo para mahanap natin yon ng mabilisan. Dito ako sa kanto, doon ka sa bayan. Halugugin mo ang buong lugar. Dalihan mo! Sumunod si Puldo. Naghiwalay sila ng direksyon ng paghahanap. Ngunit nalibot na ang lahat ng kabayan. Walang natagpo ang nilalang. Nagpang-abot na lamang silang dalawa. Muling nag-ikot sa ikalawang pagkakataon. Dito nila natagpuan ang nilalang. Sumiksik sa nagkukumpulang bato malapit sa balon. Pinahirapan mo pa kami. Nandito ka lang pala. Tinutulungan ka na nga para mawala yung sumpa. Ikaw pa doon tumatakas. Halika! Bumalik na tayo sa bahay para magamot ka uli. Inabot ni Danok ang kanyang kamay sa matanda. Mababakas sa mukha nito ang takot, pero hindi may pagkakaila ang pagiging halimaw. Kinagat ang kamay at pinagkakalmot. Kumilos na si Puldo. Hindi napigilan ang sarili na gumawa ng dahas, dahilan para ikamatay ng matanda. Kinarga pabalik sa tahanan kung saan kanina pa nag-aantay si Lolo Senyo. Labis itong nag-aalala sa kanila. Matinding gamutan ang nangyari sa nakalipas na mga araw. Sinigurado ni Lolo Senyo na maayos na ang kalagayan ng matanda bago ihatid sa kanila. Dumaan pa ang mga araw bago ito tuluyang gumaling. Dito na pag-alaman na galing pala siya ng Tubigon. Ang layo pala ng nilakbay mo. Pare, paano ka napadpad dito sa Panglao? Magkwento ka nga, makikinig kami. Hindi ka namin huhusgahan. Nagdadalawang isip man ang pasyente, pero sa huli pinaliwanag ang buong katotohanan. Dumayo ko sa aking kababata. Matalik na kaibigan ko dun sa Tagbilaran. Ang sabi niya, naghahanap siya ng kasama kasi luluwas ng Maynila ang mga anak. Hindi sanay na mag-isa. Maayos naman nung una. Walang problema. Pero habang tumatagal, may napansin na akong mali. Palagi niya akong pinapakain ng kung ano-ano. Hindi ko maintindihan kung bakit. Yung una ko natikman, parang may pumasok sa lalamunan ko, dumulas talaga eh. Kahit anong luwa ko, ayaw. Lumipas pa yung ilang mga araw, nakaramdam na ako ng pagkauaw. Matindi yung pagkauaw, hindi kayang pawiin ng tubig. Nagbabago din unti-unti yung ugali ko. Mainitin ang ulo, naglalaway. Nagugutom ako sa tuwing nakakakita ng karne. Talagang hindi ko maintindihan, kinakalmot ko yung dingding. Ewan, lumayas na ako kaagad doon. Kaso nga lang, eto, dito na ako napadpad. Maraming salamat sa inyo. Ay, nako talaga. Kahit malapit na kaibigan, hindi mapagkakatiwalaan. Napakawalang yan ng taong yun. Saan ba ang lugar no nang mapuntahan ko? Baka hindi lang ikaw ang nabiktima. Kapala, huwag kang mag-alala ha. Nandito ang aking mga apo, ihahatid ka pa uwi. Siguradong hinahanap ka na ng pamilya mo. Kumain muna tayo. Gumayak kayo pagkatapos. Gabi na nang dumating sila sa tahanan ng matanda. Unang bumungad ang asawa na kaagad naluwa. Ilang buwan nang nag-aalala kay Mang Antonio matapos mabalitaang nawala ito sa bahay ng kaibigan. Mas lalo pa itong napaiyak nang malaman ang lahat ng dinanas ng asawa
Nahirapang magpaliwanag ang matanda kaya siya na lamang ang nagsalita. Doon na nagpalipas ng gabi si Puldo at Danok. 10 oras na ng gabi at wala nang masasakyan. Dahil parehong namamahay hindi makatulog o makaidlip. Ang hirap talaga kapag namamahay. Mapupuyat tayo nito. Sa dami ng namana nating kinalolo, bakit kasi ito pa eh? O ito, magkape ka na lang kaysa tumunganga. Mabuti na lang nandito tayo sa Kamalig. Kung doon pa tayo sa mismong bahay, baka maistorbo pa natin yung pamilya ni Manong. Anong oras ba tayo uwi bukas? Mas maganda kung madaling araw para makarating tayo sa bahay nang wala pang gabi. Depende kung walang elementong pipigil sa atin dito. Habang nasa daan tayo kanina, napansin ko na masama yung titig ng isang babae. Nasa 40 yata yun. Parang nagalit sa pagpunta natin dito sa lugar nila. Sino ba namang hindi? Malaking banta tayo eh. Seryoso ko ba? Wala naman ako napansin eh. Saan mo nakita? Malay mo nagkataon lang na may galit sa mundo yung taong yun. Kaya ganun kung tumingin. Binibigyan mo kasi kagad ng kahulugan eh. Basta hindi siya mawala sa isipan ko eh. Malalaman natin yan mamaya kung magpaparamdam. Napabuntong hininga si Puldo. Kilala niya ang pinsan. Meron itong ugali na binibigyan ng kahulugan ang lahat ng bagay, lalong-lalo na kapag dumadayo sa ibang lugar. Minsan na ring tumama ang mga hinala, pero naiinis siya sa ganitong pag-uugali kahit katanggap-tanggap na ang rason. Lumipas pa ang ilang sandali ay patuloy silang nag-usap. Hindi na namalaya ng oras. Lumabas si Puldo upang umihi. Kaso nga lang habang ginagawa niya ito, biglang may sumunggab. Gumulong siya paibaba dahil bangin ang gilid ng Kamalig. Nagmamadali namang bumangon matapos mapansin ang nilalang napapalapit. Napakunot pa ng noo dahil hindi ito inasahan. Masyadong payapa ang nakalipas na mga sandali. Ni walang bahid ng kung anong banta. Ang bangis mo ah. Laban pala ang nais. O sige, siguraduhin mo lang na ibibigay mo ang buong lakas para hindi ako maburyo. Umatake ang nilalang. Umiilag si Puldo habang binibigyan ng oras ang pag-oorasyon. Wala siyang dalang patalim kung kaya't piniling lumaban gamit ang dasal. Tinatansya ang distansya ng halimaw upang hindi matamaan ng mga kalmot. Nang umepekto ang orasyon, kusang tumigil sa pagsugod ang nilalang. Bigla itong bumagsak sa lupa. Nagmamakaawa na wag siyang tuluyan. Tama na. Kawaan mo ko iyo. Hindi ko nais na gambalain ang iyong pagpunta sa lugar. Sadyang hindi ko lang mapigilan ang aking sarili. Patawarin mo ko. Wika ng aswang. Nakayuko ito habang nakatakip ang kamay sa muka. Ay nako, kayong mga aswang. Sa tuwing naiipit kayo, palagi kayo nagmamakaawa. Kanina lang siguradong gusto mo akong patayin eh. Ngayong nakita mo na mas malakas ako sa'yo, magmamakaawa ka naman. Hindi na sumagot pa ang aswang. Napabuntong hininga si Puldo. Hinayaan itong umalis. Swerte ka, naawa ako sa'yo. Subukan mo lang magpakita sa akin uli. Hindi na kita bubuhayin. Pagbalik niya sa Kamalig, nakita si Danok na nakasandal sa dingding. Nakaidlip na ang pinsan. Nagising ito nang maramdaman ang pagdating ni Puldo. Ang sarap ng tulog mo ah. Hindi mo lang naramdaman na nakikipaglaban na ako sa aswang. Wala ka ba napansin? Gising na gising ka pa kanina pagkalabas ko tapos ngayon ganyan na itsura mo. Seryoso ka ba? Wala talaga ako napansin eh. Baka niloloko mo lang ako. Wala akong naamoy. Kahit ako hindi ko napansin yung pagdating niya. Bigla na lang akong sinunggaban eh. Nakakainis. Magkakape na nga lang uli ako. Seryoso ko ba talaga pinsan? Sinugod ka ng aswang? Nasa na? Ako ang haharap. Wala na. Naturuan ko na ng leksyon. Pinabaunan ko ng kaunting babala.
Sana talaga magtanda, no? Para hindi masayang yung laway ko kakasalita. Napansin niya ang pagkainis sa mukha ni Puldo. Tumalikod na ito upang asikasuhin ang pagtitimpla ng kape. Nang mga sumunod na oras ay nakatulog si Puldo dahil sa pagod. Habang nakatingin sa nahihimbing na pinsan, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Kung ikukumpara sa akin, mas malakas yung pangdama mo sa aswang kanina eh. Pero malapit yun eh. Kaya imposible din na hindi ko matunugan. Maaring hindi lumikha ng ingay ang nilalang. Pero lumalabas yung amoy niyan eh. Nakabukas naman yung bintana sa kapintuan. Nakakapanghinala ah. Wika ni Puldo sa sarili. Kinabukasan ipinaghanda sila ng mag-asawa ng makakain. Kagad sinunggaban ni Danok ang putahe sa mesa dahil ito ang kanyang paborito. Pritong isda at inihaw na talong. Maraming salamat talaga sa tulong nyo ha. Hinatid nyo pa ako dito sa amin. Ito konting biyaya pa sa salamat para sa butihing lolo. Naglaan pa kayo ng oras para magamot ako. Binhiyan ng mais at mga gulay. Nakita ko ang bakanting lote. Malapit sa inyo. Nabanggit ni parang Sensyo na balak yung taniman, di ba? Sakto yung mga yan. Ito namang suman at panulak para hindi kayo magutom sa biyahe. Malayo yan. May kaunti ding salapi, parte ng pasasalamat. Baka nais nyo magdala ng kambing. Bagong panganak ang aming alaga, magdadalawang buwan pa lang. Kayang kargahin, maliit pa. Ay naku, ayos na po ito mga binigay nyo sa katunayan. Hindi na nga po dapat kayo nagbibigay. Maraming salamat po dito ha. Hindi na rin kami magtatagal. Mahaba pa po yung biyahe namin eh. Matapos makapagpaalam, lumakad na ang dalawa. Habang nag-aantay ng sasakyan, napansin niya si Danok na merong taong kinausap. Batay sa kanyang obserbasyon, malapit ang dalawa sa isa't isa. Hindi lang mamukaan dahil nakatalikod sa kanyang gawi. Pagkabalik nito, kinausap niya ang pinsan. Sa pagkakaalam ko, ito pa lang yung unang pagkakataon na lumuwas tayo dito. May kakilala ka kagad. Parang magaan yung pakikitungo mo ah. Kamag-anak ba natin siya? Bakit hindi mo pinalapit dito para makilala ko naman? Matagal bago nakasagot si Danok. Parang iniisip kung ano ang sasabihin. Yun ba Manong? Hindi ko naman kakilala yun. Nagtanong sa akin kasi bago raw ako eh. Tinanong kung dayo ba at saan galing. Inalok pa nga ako ng matutulugang kwarto, may-ari daw ng paupahan. Kinausap ko na lang para hindi tayo masabihang, alam mo yun, bastos o suplado. Tumango na lang si Puldo at hindi na nag-usisa. Pagbalik nila ng tahanan, problema kagad ang bumungad. Kasalukuyang ginagamot ni Lolo Sensyo ang isang pasyenteng sinapian ng maligno. Sa sobrang lakas, halos yanigin ang buong tahanan. Umiiyak na ang mga kasamang anak. Mabuti naman sumakto ang dating niya. Tulungan niyo ako. Kakailanganin ko ng karagdagang lakas. Dalian niyo na. Huwag na kayong tumunganga dyan. Sumunod ang magpinsan. Nagmamadaling ginawa ang bawat utos ng matanda. Kahit tatlo silang nagtulong-tulong, humigit pa rin ang lakas nito. Napigtas ang tali sa medalyon ni Lolo Sensyo. Kamuntikan pang madali si Puldo ng patalim na bigla na lamang lumipad mula sa kung saan. Si Danok sa kabilang banda. Naubos na ang lakas kakapigil sa nagwawalang sinapian. Aba talagang matapang ka ha? O sige, ibuhos mo lang ang lahat ng lakas mo. Ipakita mo sa akin kung hanggang saan ang makakaya mo. Puldo, hubarin mo ang medalyon. Ibabad mo sa lana. Hindi maintindihan ni Puldo ang sinabi ng matanda, pero walang reklamong sumunod. Kumuha siya ng nalagyan. Sinalina ng lana sabay babad ng sariling medalyon. Inabot ito ni Lolo Sensyo. Nilagyan ng orasyon. Walang pagdadalawang isip na isinaboy sa mukha ng sinasapian.
Ang natira ay sapilitang pinainom. Dito lamang kumalma ang elemento sa loob ng katawan ng dalaga. Ikaw matanda ka. Sana noon pa kita pinatay. Wala kang ibang ginawa kung hindi ubusin ang aming lahi. Kapag ako nakahanap ng pagkakataon, hinding-hindi na kita bubuhayin. Muling dinama ng matanda ang enerhiya ng elemento. Napag-alaman na dumaan sa kanyang mga kamay ang ibang kalahi nito. Abalokong to ah. Kalahi mo yung mga nilalang na napuksa ko noon. Dalawa yun sa pasyente ko dati. Sinapian, pero walang nakaligtas sa akin, pinatay ko lahat. Ngayon ikaw naman. Ang hilig yung sumapi sa magagandang dalaga. Pero pasensyahan tayo, dahil hanggat nabubuhay ako, wala ni isang magtatagumpay sa inyo. Tinapos ng matanda ang buhay ng elemento sa pamamagitan ng medalyon ni Puldo. Sinamahan din ng dasal. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na sa normal ang kalagayan ng dalaga. Laking pasasalamat ng kaanak sa ginawang pagliligtas. Muling umani ng papuri ang maglolo. Mabuti na lang talaga maaga kayong dumating. Puldo, ito na ang medalyon mo. Alagaan mong mabuti dahil sa lahat ng gamit ng ating angkan. Yan ang pinakamabisang panlaban sa mga elementong kagaya ng maligno. Noon pa man, yan ang ginagamit ng mga ninuno natin. Tahimik na nakaupo sa labas si Puldo. Nakatitig sa sariling medalyon. Hindi maiwasang mamangha dahil sa angking kakayahan. Noon pa man samot-saring papuri na ang natatanggap ng naturang bagay. Ito ang gamit ng yumaong Lolo Trimo. Tinalo ang hindi mabilang na aswang. Maging elementong kagaya ng engkanto, maligno o lamang lupa. Magmula nung mamatay ang matanda, sa kanya ito ipinagamit ni Lolo Senyo. Napakaswerte mo talaga, Puldo. Napunta sa iyo ang pinakamalakas na tanga ng ating angkan. Ingatan mo yan ha, hanggang sa panahon na ipapasa sa susunod na henerasyon. Naisip ko rin paano kung gumana sa akin yan? Ako siguro nakakatanggap ng mga papuri sa halip na ikaw. Napatingin si Puldo sa pinsan. Inunawa niya ang sinabi nito. Hindi maiwasang maisip na baka naiinggit lamang. Teka, naiinggit ka ba? Danok, mahusay kang manunugis. Mas marunong pa sa akin pagdating sa panggagamot. At hindi lang yan, mas mabilis ang pangamoy at natutukoy ka agad ang pinagtataguan ng mga aswang. Wala kang dapat ikainggit dahil naiigitan mo ko sa ibang bagay. Puldo naman, sino man nagsabing naiinggit ako? Ang punto ko, sayang kasi hindi ko magawang pagganahin ng anumang uri ng mutya o medalyon. Nasaksiyan mo naman kung paano biglang namamatay kapag ako na ang humahawak, di ba? Hindi gumagana. Hanggang ngayon nagtataka pa rin ako kung bakit Siguro nga katulad lang ako ni Lolo Danes. Manunugis na lakas, kaalaman at orasyon ng tangan. Pero kung may medalyon din ako, hindi nalala yung doble ang lakas natin. Hindi bali na. Kontento naman ako kung anong kaya ko Nakahinga siya matapos marinig ang sinabi ng pinsan. Kinabahan din dahil iba ang ugali nito kapag nakakaramdam ng inggit. Saksi siya sa mga kaganapan noong kanilang kabataan. Kamuntikang mapatay ang kalaro dahil lamang nainggit sa kung anong meron. Sa madaling salita, nagiging bayolente. Hindi naman sa hindi niya kayang labanan ng pinsan. Ayaw niya lamang maapektuhan ang relasyon. Nang mga sumunod na araw, inatupag nila ang sitwasyon ni Mang Jojo. Nasolusyonan na ito ni Lolo Senyo, pero makalipas ang ilang araw, bumalik sa pag-aaligid ng aswang. Talagang nagpapalipas lang ng ilang araw tong mga nilalang. Akala siguro niya, may isahan tayo sa ganung paraan. Puldo, Danok, hayaan ko kayong lumabas ngayong gabi. Puntahan niyo ang tahanan ni Paring Jojo. Bantayan ang muling paglitaw ng aswang. At kapag nandyan, nasa inyong kamay ang pagpapasya.
Sabay na napangiti ang magpinsan. Kapag ganito ang utos ni Lolo Senyo, iba ang nararamdaman. Nagpapaiwatig na buo ang tiwala para sila ang humarap sa nilalang. Wala nang patumpik-tumpik pa. Nagtungo sa bahay ni Mang Jojo. Hindi sila kumatok. Nakamanman lamang sa hindi kalayuan. Lumipas ang ilang oras, todo ang kanilang pagbabantay. Hindi pinansin ang antok para mahuli sa akto ang inaabangang aswang. Sa sandaling nagpakita ito, hindi kagad sinugod. Inaral sandali ni Danok ang halimaw upang malaman kung anong uri at ano ang dahilan kung bakit nagpapabalik-balik. Nang magbigay ng hudyat, si Puldo ang unang umatake. Napansin kagad ng aswang ang dalawa. Mabilis itong lumaban katulad ng inaasahan. Walang ipinagkaiba sa naunang nakasagupa. Todo kalmot at sumusubok na tumakas. Nanlilin lang pa. Pero kilala ang magpinsan bilang mahigpit sa mga kaaway, lalong-lalo na sa ganitong lahi. Pinaparusahan at pinapadusa sa pamamagitan ng pagbabali ng buto hanggang sa hindi na muling makatayo pa. Maninilong, kung hindi kita nakilala, sasabihin ko may gusto ka sa asawa ni Mang Jojo eh. Animal na yan, Puldo. Pugutan mo ng ulo para matapos sa tayo dito. Tumalima si Puldo, kaso ginilitan lang ng leeg. Dito na kumilo si Danok. Mas mainam na pugutan kaysa gilitan. Mamaya maghilom pa eh. Puntahan mo si Mang Jojo, kumustahin ang kalagayan nila. Ako na ang bahala sa isang to, tapos sa bahay na lamang tayo magkita. Sigurado ka? Pwede naman nating pagtulungan eh. Mapapabilis ang trabaho kapag ganun. Mas mapapadali kung magkakaiwalay tayo. Huwag kang mag-alala. Maayos kong maliligpit ang mga bangkay. Wika ni Danok. Kinabahan siya sa ngiting iyon. Lalo na sa huling sinabi pero hindi masyadong pinansin. Lumakad na patungo sa bahay ng matanda upang malaman ang kalagayan ng mga ito. Pagkatapos masuri ang sitwasyon ng mag-asawa, nagpaalam na siya. Habang tinatahak ang daan pauwi, lumilingon siya dahil sa ingay ng mga yapak na nakasunod. Umaktong walang napansin upang patuloy itong sumunod. Gumana ang stratehiya kung kaya't nahuli niya ito. Ilang aswang pa ba ang dapat kong harapin ngayong gabi? Gusto ko na sana magpahinga, pero ito na naman eh. Anong sa atin nila lang? Wika nito habang maigpit na hinahawakan sa magkabilang brasong halimaw. Idiniin ang mukha nito sa lupa. Umangil at sinubukang magwala. Nanlaban pa ng husto hanggang sa magawang ibalibag si Puldo. Tatakas sana kaso naabutan niya at hindi na pinatawad pa. Pagkatapos ang sunod-sunod na pagtaga, humandusay na lamang sa lupa. Teka, namumukhaan ko ang tindig ng isang to ah. Saan ko nga ba nakita noon? Sinamantala niya ang pagkakataon upang alalahanin kung saan nakatagpo ang nilalang. Hanggang sa napagtanto, ito ang nakausap ni Danok nung nakaraang araw sa sakayan. Pagkauwi sa tahanan, nakita niya si Danok at Lolo Senyo na pinag-uusapan ang tungkol sa naging lakad nila. Pinaliwanag ng pinsan ang buong pangyayari, mula sa umpisa hanggang sa magkahiwalay. Nandito ka na pala. Kumusta si Mang Jojo? Yung asawa niya, maayos lang ba? Maninilong ang aswang na sumalakay. May sakit na matanda kaya hindi nakakapagtaka ang ganung pangyayari. Mabuti na lang din. Hindi niya dinali kaagad. Oh, bakit tahimik ka ata, Puldo? Hindi ako sanay ng ganyan ka ha. Sabihin mo, may nangyari bang masama? Umiling lamang si Puldo. Humarap siya kay Danok at tinitigan ito. Kaso nga lang nagtaka lang ang pinsan. Ayos ka lang ba? Parang may naamoy akong samyo ng aswang sa'yo ah. Iba pa yan sa maninilong nakalaban natin ah.
May nakalabang ka ba? Wika ni Danok. Dali-daling binitbit ang patalim. Siguro bukas ako may kipag-usap. Mauna na ako sa pagtulog. Napagod lang siguro ako. Magpahinga na rin po kayong dalawa. Kinabukasan maaga siyang umalis upang magtungo sa bayan. Nautusan ng lolo para bumili ng bigas. Kasama niya si Onyok na nakasalubong sa daan. May sasadyain din sa sentro. Pagkatapos mamili, inantay niya ang kaibigan sa tabi ng daan. Inaaliw ang tingin sa dumaraang tao upang hindi maburyo. Lumipas ang ilang sandali. Napatitig siya sa dumaang lalaki. Ito ang isa sa sinasabing tambay na pumatay sa kanyang lolo Trimo at lolo Danes. Tumakbo nang makita siya, kaya naman kagad hinabol. Nagpalitan pa ng lakas dahil naunang sumugod. Kaso nga lang wala itong laban sa kanya. Ang kapal ng mukha mong magpakita sa aking hayop ka. Ilang taon na ang nakalipas. Mula nang walang awa niyong pinaslang sina lolo. Pero hindi yun kailanman makakalimutan. Hayop kayo! Hindi pa ba sapat ang ilang taon na pagbabayad ko sa kulungan? Sobra na nga ang ibinayad ng iba kong kasama dahil sa selda sila napatay. Tapos ngayong nakalaya ko, hindi mo ko tatantanan. At isa pa, huwag mong isisi sa amin ang lahat. Nagkasala kami, pero hindi namin yon magagawa kung walang nag-utos. Alam mo kung sino nag-udyok sa amin para gawin yon? Hindi ko na kailangan sabihin dahil kilala mo siya. Nakakasama araw-araw. Hindi pinakinggan ng salita. Nangibabaw ang kanyang galit at patuloy sa pagsuntok. Kung hindi lang dahil kay Onyok, napatay niya na ang lalaki. Alam ko masakit pa rin hanggang ngayon ang pagkawala ng dalawang matanda. Pero wag sanang gamitin ang galit para manakit ng kapwa. Paano kung natuluyan mo? Ano, ikaw naman na makukulong? Puldo, isipin mo maaaring kahinat na ng isang bagay. Ikakapahamak mo talaga yan. Nga pala, narinig ko yung sinabi ng mamamatay tao na yun . Tutulungan kita. Hahanap ako ng impormasyon tungkol sa nangyari. Lumipas ang mga araw. Habang hinihintay ni Puldo ang balita kay Onyok, walang gabing hindi siya sinusundan ng aswang. Ang malala pa tila siya ang talagang punterya. Alam na alam ang kanyang mga lakad at kung saan kanto dadaan. Hindi niya ito pinaalam kay Lolo Senyo maging sa pinsan dahil gustong matuklasan ang katotohanan ng mag-isa. Kinakaya niya ang bawat banta at habang tumatagal, naiintindihan ng pakay ng mga nilalang. Gustong wasakin ang medalyon na tangan. Kaso nga lang, hindi kumbensido na para sa sariling interes ng mga limaw. Malakas ang kutob niya na meron pang ibang dahilan. Nang dumating ang nakatakdang araw ng kanilang pagkikita ni Onyok, nagpaalam siya kay Lolo Senyo na may pupuntahan lamang. Hindi na binanggit ang tunay na dahilan upang walang maghinala. Nag-antay siya sa lumang kubo sa dulo ng bakanteng lote sa kabilang sitio. Sinadyang makipagkita malayo sa bahay para walang makaalam. Oras ang kanilang binilang. Ilang beses na isipa na umuwi sa tagal ng kaibigan. Lumipas ang ilang sandali bago ito dumating. Saktong naubos ang pasensya. Hindi sinasadyang mahampas. Ito naman! Ang aga mo kasing dumating kaya yan nainip ka kakaantay. Pero wag kang mag-alala. Pulido ang impormasyong nakuha ko sa lalaking yun. Matinik akong humuli sa salita . Kaya napaamin ko siya nang wala sa oras. Kaso nga lang ano? Wag mo kong bitinin, sabihin mo na. Ang tagal mong dumating tapos manggaganyan ka pa. Aminado sila pati yung mga kaibigan naiinggit sa lolo mo. Bago daw dumating yung pamilya nyo sa lugar na to, sila ang kinagigiliwan ng mga tao. Tinaguri ang tagapagbantay, pinapalis sa mga barumbado. Pero lahat ng yun nagbago pagdating nyo. Sinong hindi mamamanga? Kahit anong elemento't nila lang, nilulupig nyo . Dahil sa mga lolo mo,
Pakiramdam nila na balewala ang silbi nila sa lipunan. Ang haba na sinabi mo, pwede bang paiksiin? Yung maiintindi ako kagad. Ang pinakarason nila sa nagawang pagpatay sa mga lolo ko, inggit lang. Apurado. Sa katunayan wala silang balak na pumatay. Naaktuang puro lasing tapos may dumating na taga-sulsul. Pagdaan ng mga lolo mong manunugis, ayun, pinagtulungan. Hindi lumaban ang dalawang matanda dahil walang intensyon na manakit ng kapwa. Akala nila madadaan sa usapan. Kaso yun, bigla na lang sinaksak. Paulit-ulit. Marami, walang nagawa. At kung itatanong mo kung sino yung dumating na taga-sulsul, pare, tama ang sinabi ng lalaki. Kasama nyo araw-araw. Kilalang kilala. Walang iba kundi yung pinsan mo eh. Kwinelyohan niya ang kaibigan. Hindi makapagsalita. Nakatitig lamang ng diretsyo sa mga mata. Siyempre hindi lang hanggang dun yung pag-iimbestiga ko kaya nga natagalan ako eh. Naintriga ako sa katauhan ng pinsan mo kaya naghalungkat ako ng impormasyon. Anak siya sa labas ng tiyuhin mo eh. Yung nanay niya nakulong dati sa salang pagpatay. Kaya nga hiniwalayan ng tiyuhin eh. Kababaing tao pero lapitin ang gulo. Upang maiwasang makasakit gamit ang sarili mga kamay at hindi na makulong. Nag-aral ng pambabarang. Maraming napatay na tao gamit ang ganong pamamaraan pero kinarma kaagad. Matapos siluwal si pinsan mo, binawian ng buhay. Teka, wag mong sabihin na hindi nyo to alam ha? Natulala si Puldo sa nalaman. Hindi mawari kung maniniwala. Muli siyang tumingin sa kaibigan para sana magtanong. Alam ko na ang itatanong mo ngayon. Anong dahilan ni Danok para udyukin ng mga tambay? Magugulat ka sa simpleng rason ha? Yun nga, inggit. Gustong makahawak ng medalyon pero kumontra ang dalawang matanda sa kadahilan ng hindi pa sapat ang natutunan. Hindi siguro makapag-intay kaya yun ang naisip na paraan. Pero hindi din naman napunta sa kanya yung tangan. Sa'yo pinagkaloob ng lolo Sensyo mo eh. At kung napapaisip ka kung bakit maraming aswang ang pumupunterya sa inyo ngayon, parewang sagot. Naiinggit sa'yo at gustong makuha ang medalyon na hawak mo. Siya ang nag-utos sa mga aswang na humabol sa'yo. Ano? Hindi ka ba hanga sa akin? Ang galing ko mag-imbestiga. Lahat ng kailangan mo, nabigay ko sa'yo. Tatahi-tahimik ka dyan. Hindi makapagsalita si Puldo sa dami ng nalaman tungkol sa pinsan. Pare, kung ako sa'yo, unahan mo na si Danok. Hindi natin alam ang takbo ng isip niya. Dala niya ang dugo ng ina, dugo ng isang mamamatay tao. Uy, teka. Wala man lang, hindi man lang ako binigyan kahit piso. Ilang gabi kong walang tulog kakahanap na Uy! Biglang umalis. Hindi na pinansin ng kaibigan. Nagmamadaling umuwi ng tahanan upang kumprontahin si Danok at alamin sa mismong bibig nito ang katotohanan. Katulad ng inasahan, merong aswang na umarang. Hindi naman nagtagal ang laban ng dalawa. Mas nagibabaw ang galit ni Puldo. Pagdating sa bahay hindi na napigilan ang bugso ng damdamin. Suntok ang ibinungad sa pinsan. Nagulat ang dalawa sa kinikilos nito. Hindi tumigil hanggang sa parehong nagkapisikalan. Nahinto lang ng umawat ang matanda. Ano ba't? Sa harapan ko pa talaga kayo mag-aaway. Sa kalagitnaan ng pagdarasal. Puldo, anong pumasok sa kokote mo? Bakit mo ginaganyan ang pinsan mo? Hindi na napigilan ni Puldo ang sarili. Sinabi ang lahat ng impormasyong nakuha kay Onyok. Ngayon lolo sa inyo, mali ba ako? Maaring hindi ako nakakapagpigil ng galit. Pero katanggap-tanggap ang dahilan para sugurin siya. Kulang pa nga yan sa laki ng kasalanan ng lalaking yan sa mga kapatid mo. Nanlaki mga mata ni Danok. Hindi makapaniwala na nalaman ang kabulastugan. Kagad lumuhod sa harapan ni Lolo Senyo. Nagsumamo, nagmakaawa. Lolo, hindi ko sinasadyang mangyari yun. Siguro wala lang ako sa tamang pag-iisip. O baka mali yung intindi ng mga tambay sa sinabi ko. Lolo, maniwala kayo. Wala akong masamang hangarin. Hindi ko magagawa yun.
Isang malutong na sampal ang binigay sa apo. Sa sandaling humingi ka ng tawad, inamin mo na ang pagkakasala. Danok, naalala ko pa ang una mong pagdating dito. 3 buwan ka pa lamang noon. Tuwang-tuwa si Trimo at Danes dahil may apo kaming lalaki na susunod sa aming mga yapak bilang alagad ng lihim na karunungan. Pero anong ginawa mo? Pinatay mo sila dahil lamang sa walang kwentang dahilan. Pangalan, tahanan, at kaalaman ang aming binigay. Pero kalupitan ang ginante mo. Akala ko, sadyang natapos sa ganung paraan ang buhay ng aking mga kapatid. Tinanggap ko ng maluwag dahil hindi nais maipakita ang panghihina sa inyong harapan. Pero dahil sa katotohanan ito, hindi ko alam kung anong gagawin. Patawarin ako ng may likha, pero sana hindi ako nagtiwala sa iyo. Tumalikod ang matanda na may mabigat na kalooban. Nakaluhod na sumunod si Danok. Walang tigil sa paghingi ng kapatawaran. Paulit-ulit na kumakatok pero hindi pinakinggan. Makalipas ang ilang sandali, ibinaling kay Puldo ang atensyon. Patawad. Hindi ako nag-iisip, Puldo, Pitsan. Tulungan mo akong kumbinsin si Lolo na mapatawad ako. Hindi ko kayang makita na masama ang loob niya sa akin. Sige na, Pitsan. Tulungan mo ko. Kung hindi mo kayang harapin ang ganitong sitwasyon, sana yan ang una mong inisip bago mo sinuhulan ng mga tambay. Kapatid niya ang namatay at ang pinakamasakit, apo niya ang dahilan kung bakit sila namatay. Ano bang meron sa ugali mo? Hindi ka marunong makontento. Kulang pa ang nararamdamang galit ni Lolo para sa'yo. Hindi ko pa sinabi ang ginawa mo sa akin. Nag-utos ka sa mga aswang para wasakin ang aking tangan. Maging ako nadadamay. Ano? Dahil hindi mo makuha ang medalyon, sisirain mo ang lahat pati ang nagtatangan. Pinsan mo, papatayin mo. Tama si Lolo. Kahit ang pinakamalapit na tao ay hindi mapagkakatiwalaan. Nakakadismaya kung sino pa ang pinakamalapit. Siya pa ang traidor. Tinalikuran niya si Danok. Naiwan na magdamag na humahagulgol. Kinabukasan walang gana si Puldo. Tahimik ang bahay na parabang walang tao. Hindi niya maramdaman ang lakas buhat sa nangyari. Nasasakal pa rin sa tuwing naiisip. Binuksan na lamang ang bintana upang kumalma. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw ang ingay mula sa kusina. Kilala niya ang paghiyaw. Nagmumula ito kay Danok. Puldo, nagluto ko ng paborito mong kangkong. Halika, meron ding kaping bigas tapos minatamis sa tinapay. Kinakatok niya ang pintuan ni Puldo. Kaso nga lang, wala silang balak na pagbuksan. Maging ang lolo ay hindi siya kinakausap. Hanggang sa hindi siya tumigil, lumambot ang damdamin. Pagbukas ng pintuan, bumungad ang pinsan na nakaluhod sa sala. Paulit-ulit na pinapahid ang mga luha. Hindi niya na nakayanan, kaya siya mismo ang kumatok sa kabilang kwarto. Lolo, bumangon na po kayo dyan. Nakahanda na ang agahan. Nabuhayan ng loob ang kanyang pinsan nang lumabas ang matanda. Nang magkasalo na sa nangyari ang masinsinang usapan. Ano pa ba ang magagawa ng tao? Sabi nga sa Biblia, patawarin ang nagkasala kahit hindi humingi ng kapatawaran. Si Danok pa kaya na magdamag na nagsisi sa maling nagawa? Napagulgol si Danok. Napabuntong hininga si Puldo. Unti-unting tinanggap ang pagkakamali ng pinsan. Lumipas ang maraming araw. Unti-unting naghilom ang relasyon. Pero hindi na maiiwasan ang lamat na nangyari dito. Maraming salamat sa inyo. Tinanggap niyo pa rin ako.
Alam ko hindi na magbabago yung tingin niyo sa akin pero kontento na ako makasama kayo sa araw-araw. Muli patawad sa nagawa ko. Sana kahit wala na si Lolo Danes at Lolo Primo, mapatawad din nila ako. Kagaya ng pagpapatawad niyo ni Lola Senyo. Siguradong mapapatawad ka nila. Huwag na natin pag-usapan yan. Iwanan sa nakaraan. Sa ngayon, ituon natin ang atensyon sa mga naglipa ng aswang. Puntahan natin ang kabilang sityo. Ang sabi ni Onyok, meron daw dun. Sa kabila ng kasalanan na nagawa ni Danok, hindi siya tinaboy ng pamilya. Tinanggap ang pagpapatawad. Gaano man kalaki at kabigat ang kasalanan, mas matimbang para sa kanila ang pagkapamilya. Namuhay sila na parang walang nangyari. Patuloy na nanunugis ng mga aswang. Nakitaan din ang pagbabago. Hindi na nagtatanim ng inggit sa kapwa. Minahal ang sariling kakayahan. Masalimuot man ang nakaraan ng maglolo. Pero para kay Lola Senyo, ang dalawang magpinsan lamang ang maaaring magsama upang tuluyang maprotektahan ang mga tao sa mga nilalang. Mas pipiliin niyang patawarin ito, makasama sa iisang tahanan kahit merong galit na nararamdaman. Ang nasa isip ni Lolo Senyo, ang kapakanan ng nakararami, ang kapakanan ng sangkatauhan. Titiisin niya ang sakit sa nakaraan kahit patuloy na nakikita ang may sanhi nito. Dahil malaki ang tulong ni Danok sa pagsupil sa mga nilalang kasama si Puldo. Ito ang pinanghawakan ni Lola Senyo sa araw-araw. Ito ang kanyang naging gabay. At siguradong ito rin ang gusto ng dalawang kapatid na pumanaw. Unahin ang kapakanan ng iba kaysa sa sariling nararamdaman. Sobrang solid nung ending natin mga kabayan. Isipin ninyo, pinili niyang masaktan araw-araw para lamang merong makasama si Puldo sa mga gawain para protektahan ng baryo. Yan ang tunay na dakila mga kabayan. Hindi niya inisip ang personal na sakit, bagkus tiniis niya ito para sa nakararami. Mga kabayan, sana comment kayo ng mga mensahe nyo para sa nagpadala ng kwento. Maraming salamat.